pagka-graduate mo and then you're starting to be an adult, tapos nagwo-work, parang doon talaga magsa-start to navigate yourself eh. Doon mo maraming magre-resurface na mga, ganito pala ako. Meron akong nabasa, let men be fragile, be feminine, and show their emotions. Pag ganyang about sa mental health, itigil natin yung ganong stereotypes. Failure is the greatest teacher. Yun! Yung ano! Hi, I'm Ken. Welcome to Upuan Natin Yan, where we sit and discuss anything and everything under the sun. This show is brought to you by Metro Viral. Hello guys! Sa Hi, mga guys. nakikinig sa atin ngayon, hello Ken. Hello, Rain. Ayan. So, it's May. Month siya ng mental health. Awareness. So, we're gonna talk about mental health. Disclaimer lang din, this is all our personal experiences and dahil it's the month of mental health nga, syempre gusto nating mapag-usapan at ma-focus yung mental health natin, personal. Tsaka ayun, hindi rin naman kami professional to discuss this kind of things talaga, pero we just wanna share our experiences. And then, syempre, kung malay mo sa mga nakikinig ngayon, ay marami rin tayong matulungan. So, upon searching, ang theme ngayon ng Mental Health Month is movement, moving more for our mental health. So every year naman, talagang nag-iiba yung theme talaga natin. Siguro ngayon, mas napapakita dito yung kung paano nagmo-move forward yung tao dun sa phase na meron siya. Paano yung coping niya? Ano yung nagiging coping mechanism niya kapag nakaka-experience siya ng anxiety? The generation now, Gen Z, yan. Talagang open na eh. Openly talked about na talaga yung mental health. Open nga tayo. Nandun nga yung topic, pero no one's moving. No one's moving to make it better talaga. Puro lang tayo salita na, naiintindihan kita. Parang, naiintindihan ko yung napapagdaanan mo. Pero, kaya mo yan. Yung mga puro ganun word, lang. Pero parang wala talagang nag-move. Like, no one's taking action talaga. Kung paano tayo mag-move forward. In mental health, like siguro, like big changes na more clinics para makapagpa-check up talaga yung mga may suffering with mental health, mental illness, gano'n. Yeah, so coming from that, na trying to understand the theme, kumusta naman ikaw, Ken? Ayun. Actually, pag yan tinanong mo sa isang tao may pinagdadaanan, pwedeng mag-burst out yan, mag-umiyak yan. Well, basically for me, okay naman ako lately, pero nung mga nakaraang araw talaga, yun yung parang, na-burnout ako. Merong mga bagay na, kapag halimbawa, pag malungkot ka, hindi mo siya mai-explain eh. Well, yun yung na-experience ko nung mga nakaraang araw. Kaya yung time na parang nag-leave ako sa work nun para makapag-rest ako ng for 3 days. Ayoko ding masyadong pagurin yung sarili ko sa work, ganyan. Kasi hindi lang naman work yung iniisip ko eh. Even yung career ko iniisip ko, ganyan. Siguro part nung pag-iisip ng mga ganong bagay, nasa age na kasi tayo ng ganyan. Iniisip mo yung future mo, iniisip mo na, hanggang dito lang ba talaga yung kaya kong gawin? Yung career na meron ako, hanggang dito lang ba talaga? Siguro yun yung mga may nagdadaanan mo lately. Or lately, pinagdadaanan ko. Pero ngayon, yun nga, sobrang laking tulong sa akin ng 3-day rest na yun kasi nakapag-isip ako, nakapagpahinga ako, ganyan, na wala akong iniisip na any work talaga. Ang ginawa ko noon, share ko lang, pumunta akong coffee shop, like sa isang araw, like Friday pumunta ako ng 3 coffee shop. Para lang malibang yung sarili ko talaga. Tapos after nun, Saturday, nag-jog ako sa UP. Alam nyo guys, sobrang nakaka-relax, tsaka nakakatanggal ng pagod kapag nag-jog ka sa UP. Kasi sobrang linis ng surroundings doon, di ba? Yun yung mga nakatulong sa akin to cope dun sa pinagdaanan ko lately, ganun. So, ayun. Ikaw, lately, ano yung mga... Umiyak ka! Ikaw, lately. Yung mga sinasabi mo, I sympathize with you kasi di ba fresh, first work nyo to eh. First work. So, nanggaling din ako doon kasi second work ko to. Parang 1 year apart lang tayo, di ba? So, ganyan na ganyan din ako noon, nung first work ko. Talagang pagka-graduate mo and then you're starting to be an adult, tapos nagwo-work. Parang doon talaga magsa-start to navigate yourself eh. Doon mo maraming magre-resurface na mga, ganito pala ako, nahihirapan pala ako sa ganito, hindi ko pala kaya to, alam mo yun, mga ganun. Kaya naiintindihan kita talaga sa part na yun. And ako naman, kumusta ako? I can say na compared siguro 3 months
ago, mas okay ako ngayon. Wow! I can say it na! Pero yun, kasi kinda heavy for me kasi talagang I had the most parang challenging part of my life nito lang. Around October to until now. Pero ngayon nga, parang mga 2 months, 3 months na akong okay. So yun. Kasi siguro, dati kasi, yung mga friends ko laging, ayun, sinasabi nila, ano daw sila, nade-depress sila, ganyan. And ako, luckily talaga, wala akong ganung level na na-feel nung nagsuschool pa ako. Talagang, ano lang siguro, I can say na mga mabababaw na ano lang talaga siya. Talagang masasabi ko na yung buong student life ko is okay lang talaga ako. Like, may mga problems man, pero talagang sobrang optimistic ko. Ganun. Hindi siya umabot sa certain level na gano'n. Hindi talaga. Kaya nag-start talaga siya nung nag-work na ako. Doon talaga siya lumabas lahat. As in. Diba yung friend ko then depressed, nagpa-panic attack sila. Ako nandun ako syempre trying to comfort them. Pero nung ako na yung naka-feel, shit, hindi pala madadaan Iba, talaga no? sa ano. Oo, kasi I was diagnosed hyperventilation syndrome. Parang it causes me to talagang nagmamanhid yung buong body ko. Tapos naninigas siya. Tapos di ako makahinga. And then, the doctor is trying to, parang magbigay ng gamot. Dahil hindi rin ako financially stable. And, makulit ako. Feeling ko kaya kong, di ba, may ganun kasing toxic trait ang mga na feeling nila, hindi kaya ko pa, ganito. Big factor is umokay yung environment ko. Yung past work ko is not healthy for me. Ayun, so nagpahinga ako for 4 months, 3 to 4 months, sabay lang ako. Actually, tinanong ko pa yung mom ko. Actually, sila po siya, mag-resign ka na. Paano? Wala akong work, ganyan-ganyan. Ano gagawin natin? Ganyan. Siyempre kasi ako, I'm trying my best to, to provide din, ganun. Yung pinakatumatak sa akin na sinabi ng mom ko, paano yun? Mababawasan yung pumapasok na income, ganyan. Sabi niya, wala akong pake doon. May pumapasok nga kung di ko naman okay, sabi niya sa akin. So, mas okay na sa akin yung nandito ka, magpahinga ka, magagawa natin ng paraan yun, sabi niya. Ayun, sabi niya parang didiskartehan daw yun, gano'n. Parang hindi ko na-feel na parang sinumbatan nila ako or anything na pinaramdam nila na kasi wala akong work, gano'n. Walang gano'n talaga. So, I'm very lucky to have a family that supports me, gano'n. Mas iniisip talaga nila yung mental health din. Kasi yung mom ko suffers din sa anxiety before, pati yung ate ko. So, I think that's a big help na talagang naiintindihan na nila. Thankfully talaga, na nasasabi ko ng I'm much better now. Okay. So actually, ang ganda na napag-uusapan natin yun. Nakakapag-share tayo ng ganyang experiences. Kasi iintindihan natin kung ano yung pinagdadaanan ng iba. Kasi dati talaga parang ang hirap mag-open up, di ba? Lalo na sa households, mahirap mag-open up ng mental health mo sa family mo. Kaya yung iba, na-open up nila yon sa jowa nila, sa friends, madalas sa friends. Kasi minsan yung friends, yung alam mong sa sarili mo na maintindihan ako ng mga kaibigan ko, ganyan. Tsaka kasi same-same kayo ng pinagdadaanan sa life. Kaya nandun din yung parang marirelate mo talaga agad. Parang kudos din talaga sa mga family na, they're trying their best na maintindihan yung, anak nila, kapatid nila, mama at papa nila, naintindihan talaga yung pinagdadaanan. I-try natin na talagang mas maging open pa, na pag-usapan siya, na hindi na siya tabu sa family. Kasi grabe yung pagkakaiba na kapag yung pamilya mo yung napagsabihan. Iba. Oo, iba talaga. Sobrang parang 10 times na more helpful siya. Kapag relief siya eh. Oo, kapag na mo siya, pag naging open book ka talaga sa family mo. Ganun. Pero wait, napansin namin na maraming nanonood ng videos namin na hindi pa nakasubscribe sa aming YouTube channel. Bayan. So before we continue, make sure to hit that subscribe button and hit that notification bell to be updated on our latest videos. So, let's go back to our discussion. Ayun, maganda na ganyan na i-explore yung mental health sa iba't ibang relationships. Like halimbawa, sa family, nakukwento, sa friends, sa mas mga mahal niyo sa buhay. Ako, I had experience na pressure kasi ako sa life talaga. Yung, alam mo yun parang, ewan ko, nagmamadali ako. Ewan ko, parang part siya, sa atin lalo na sa Gen Z. Pagka, minamadali natin yung success, hindi natin naiisip na yung success, may process siya. It's not an overnight process na pagkagising mo, successful ka na.
Hindi siya ganun eh. Pwede siyang tumagal ng taon, ng dekada. Life starts at 40. Pero hindi rin eh. Pero life starts when you find happiness. When you find true happiness sa'yo. Minsan sa atin, naiisip natin na yung happiness nasa pera, yung happiness, Sa kung mga ano yung titles, oo, sa mga kung ano naabot yung narating na, mo, ganun. yun, kung ano yung naabot mo. Pero pag nakita mo yung happiness, it's within yourself eh. Kapag mentally stable ka. Ako ngayon yung naiisip ko ngayon eh. Di ba grabe yung difference Oo. na yun na yun na lang hihilingin mo. Peace of mind na lang Peace talaga. of mind. Piling ko normal naman talaga yun sa lahat ng gumagraduate. Dahil kasi nakikita mo lahat sa internet na sobrang glamorous Oo. ng buhay ng lahat. Lahat, they're posting their achievements, ganyan. Parang feeling mo, naaabot Late nila ka yung mga na. pangarap Oo. nila, pero ikaw, ganito lang. So, I think that's the effect din eh. Kaya rin ganun yung mga Gen Zs ngayon. Like, feeling na sobrang pressured sila sa life. Pressure kasi, it's not in your surroundings. Pero yung pressure, it's within yourself minsan eh. Hindi ka naman pinipressure ng mga tao sa paligid Di ba, mo. yun yung mas nakaka-frustrate. Wala naman ang pressure Oo. sa'yo. Ikaw lang. Ikaw mismo Kalabang mo lang napipressure sarili eh, mo. oo. Pag ganyang mga bagay, parang yun, hanapan mo ng avenue yung sarili mo na may makausap ka, friend man yan, ganyan. Few times ko lang din naman nagagawa to na nag-open up sa ibang tao. Minsan kasi, halimbawa pag lalaki nag-open up, minsan parang nasa stereotype natin eh. Meron akong nabasa, let men be fragile, be feminine, and show their emotions. Pag ganyang about sa mental health, itigil natin yung ganong stereotypes. Kasi, Na parang ayun, they don't cry, Oh, they should be strong, ganyan. ganyan. Ganun, di ba? Parang nagagawa akong maging vulnerable dun sa mga tao malalapit sa akin, di ba? Importante talaga yung friends. Magkaroon kayo ng mga kaibigan na hindi lang kayo kakaibiganin dahil may nakukuha sila sa inyo, pero kakaibiganin kayo kasi makakatulong sila pagdating sa mental health nyo. Kaya naman ako na ganun na yung parang outlook mo. Kasi marami akong pamangkin. As in, ako talaga ay dakilang titang ina at 6 doon lalaki. Dahil nauuso ngayon, di ba sa generation natin, ang gentle parenting. I try my best talaga na turuan yung mga pamangkin ko ng okay lang talaga na maging emotional ang mga Maging lalaki. fragile sila. Oo. Totoo. Kaya nagtuwa naman ako na buti sa generation natin ngayon, na-apply na siya. Siguro parang products na rin tayo ng mga gentle parenting dati. So dahil parehas na tayo talagang working ngayon, hindi na tayo student. Mga baby humans na trying to be a big girl and big boys in the adult life. Paano mo naman ba ginagawa yung work-life balance? Well, ako dito sa work ko ngayon, talagang may work-life balance kasi talaga siya eh. So, thankful ako doon sa company, pag-work-life balance. Talagang pagka-work yung ginagawa ko, kailangan work yan. Kasi kapag kaya dinala ko sa bahay, yun talaga, hindi mo siya matatawag na work-life balance. Well, dapat alam mo yung limitation mo, yung boundaries mo pag nagtatrabaho ka. Huwag mong gawing buhay yung trabaho mo. Minsan maraming mga opportunities na hindi mo inaakala na may dumating pala sa'yo. Tapos hindi mo siya ginrab kasi nga, focus ka dun sa trabahong yun eh. Di ba? Yun din yung talagang natutunan ko kasi from my first work, di ba, ikaw naka-experience ka ng pressure talaga with pressure. life na parang tingin mo dapat I'm doing this. Oo. Parang sa start sa 20s nila talagang normal na mahirapan. Kailangan, hard work, di ba? Yan, push, hustle. Di ba? Parang meron tayong hustle culture eh, na parang kailangan walang araw na wala kang ginagawa. Oo, Kasi totoo. di ba, may ganun tayo. And ganun yung era ko din nung first work ko last year. Na-realize ko na hindi talaga siya worth it. Kasi ako dakilang people pleaser kasi ako. Work is work, tas your life. Life, Ganon. oo. Ngayon, grabe yung work-life balance dito sa Di ba? current Dito sa company company namin. namin. Kasi sa last namin talaga, hustle culture talaga. As in, parang, kapag wala kang ginagawa, makasalanan ka. Ganon. May napakinggan akong podcast about sa hustle culture na kapag yun nga, kailangan mo pagka nasa 20s ka, kailangan ma-apply mo yung hustle culture. Kasi nga, sabi nila, pagka dating mo ng 30s, mahihirapan ka. Yeah. Pero hindi siya nag-work sa lahat ng tao yung hustle culture. Maybe sa iba, Oo, kaya nila. Mas mas naniniwala ako sa timeline na meron yung tao. Kasi kapag para sa'yo yung bagay na yan, bibigay talaga sa'yo yan eh. Parang kailangan mo din syempre mag-work hard for that para makuha yung bagay na yun. Yun yung pinaka na-realize ko na yung mental health is also physical health. Kasi dati, pag nasistress tayo, nag-overthink tayo, sa utak natin lang yun lahat. Pero yung nakatok na nga ako, lumabas siya sa katawan ko, talagang nanigas yung buong katawan ko, di ako makahinga. Talagang kaya mental health is physical health, na kapag sa utak mo pa lang, masakit ulo mo, kaya lagi marami kayo iniisip, di mo na siya pinansin. Oo, at the end of the day, magmamanifest siya sa katawan mo. Totoo. Kailangan you have the capacity or you're capable to manage your stress talaga. Tsaka you should always know your boundaries, guys. Learn to say... Yan! Learn to say no, sabi ng aming producer.
natin consider ngayon is kung yung company is pina-priority yung mental health ng mga employee. Yeah. Merong yung memo doon sa nakadikit sa yun time na, di ba November may long weekend nun? Kasi araw ng patay. Kaya naman Normal lang, walang pasok kasi nga, undas. That day. 2 days lang dapat. 2 days lang dapat. Kaso ginawa siyang 1 week to prioritize our mental health. Nakalagay sa May memo? letter, may nakalagay sa memo. I just turned 2 months here. Ay! 2 months pa lang, gumaganito na. Kapag work lang. Okay. Kapag kag sa bahay, yun lang, sa bahay lang. Realization ko din from my past experience, trying to manage talaga yung emotions mo. Okay lang ako magkamali. Okay lang ako pagalitan. Alam mo, okay lang ako mag-fail. Kasi yun, dun nag-root Kaya tayo natatakot na gawin to, gawin yan. Natatakot tayo na hindi tapusin tong work na to. Kasi natatakot tayo. I'm learning until now na to face my fears. Ayun. Huwag kayong matatakot na magkamali. Kasi failure is the greatest teacher. Yoy! Yung quotable Arkids quotes. 2024. Tara, tayo na tayo. Upo mo po dito. Ayun, so ang dami naming na-share about mental health, ganyan. Panawagan ko is talaga sa mga may kaya, sa mga government. Sana let's provide bigger and more, more access sa mental health consultations. Yan, sana talaga na mas maging open na talaga. And mas, the word is accessible. Yun talaga. Kailangan mas ma-access pa ng mas mga taong mas nangangailangan, lahat ng nasa marginalized section. Ako gusto ko lang sabihin na lagi nang sinasabi, but if it's okay not to be okay. It's okay to seek help talaga. Don't think of other people, think of yourself. Totoo. Talk to yourself like you're talking with your best friend para maging kind tayo sa sarili natin. So be with yourself always, guys. Sana marami pang mas maging open sa mental health. Ayun lang. Yay! Thank you so much. Thank you, guys. Thank you for watching Metro Viral. If you want us to talk about anything, you can suggest topics in our comment section down below. See you in the next episode. Bye!